Ngayon gagawa tayo ng 12 volts na LiFePO4 na battery para sa accessories ng ating e-bike. Ayan, itong 12 volts na ito pwede itong gamitin sa inverter, pwede nating ikabit sa solar at saka sa charge controller. Bago yan, i-check muna natin yung voltage kung balance. Check natin yung voltage kung balance siya bago natin siya i-series. Yan, 3.36. 3.36. 3.36. So balance naman siya. Kaya gagawin natin, isi-series na natin itong battery nito. Gagamit tayo nitong bus bar, tapos battery holder, tapos itong BMS. Importante itong BMS saka active balancer niya. Ito ang battery monitoring system, tapos itong active balancer. Ayan yung ating itong ating BMS ay ang discharge current niya ay 30 amps, tapos ang charging current niya ay 15 ampere. 4S 12 volts. Tapos yung ating active balancer ay 1 amp ang kanyang balance. Ayan, 4S din siya. Ayan, ang gagawin lang natin para makabuo tayo ng 12 volts na ganito ay ang gagawin natin ay pag interval lang, positive negative interval lang siya. Ayan, 13.3. Ayan, okay na siya. Lalagyan na lang natin itong BMS at saka active balancer. Pero bago yun, lalagyan muna natin ng ring terminal itong ating mga wires. Ang ginawa lang natin ay nag-series lang tayo. So negative positive pumunta dito, negative positive pumunta dito, negative positive, kaya naging 12 volts. Nag-series lang tayo. Ayan, ang pagkabit lang nito, yung dulong negative na itim, ikakabit natin sa pinakang dulong negative na output. Tapos hanapin lang natin yung unang positive, doon natin ikabit yung first positive, second positive, doon natin ikabit second positive, third positive, hanggang sa mabot natin yung pinakang dulong positive. Tapos bago natin siya ilagay, syempre i-check muna natin yung voltage, kasi kapag hindi natin chinek yung voltage nito, baka masira yung ating BMS, so sayang yung bili natin, mahal pa naman yan. So check muna natin isa-isa. Ayan, kung makita nyo 13.46, so tama yung ating pagkakabit. Yung sa isa naman sa may active balancer, dapat ganun din ang reading nya. Ayan, parehas lang, 13.46. Doon sa mismong battery natin, doon sa mismong battery naman natin, check natin yung reading. Ayan, 13.46 din. So tama yung ating pagkakabit. Ilalagay na natin itong BMS. Bago natin ilagay yung BMS, lalagyan ko muna ng ring terminal. Sa pagkabit nitong BMS, itong B negative, yan yung ikakabit natin dito sa negative side. Tapos ang mangyayari niyan, pag kinabit natin dito sa negative side, ito na yung pinakang main negative output natin. Main positive output, main negative output. Kasi ito yung mangyari, yung BMS natin, dito siya natin ilalagay, kasi ito yung magiging protection device niya para hindi masira yung battery natin. Ang mangyayari kapag over voltage or under voltage, o kaya mag-imbalance yung ating battery, itong liligtas sa kanya itong ating battery monitoring system, pati itong ating active balancer. Ngayon, meron tayo dito inverter to, at testingin natin kung mapapagana natin yung electric pan natin gamit itong inverter at saka yung build natin na 12 volts na LiFePO4 na battery. Ayan, hawakan ko na lang yung positive, hindi ko na kasi kakabit kasi masyadong hassle. Testing lang naman to, isasaksak na natin.
Tapos i-on ko na rin para pag nilagay ko yung positive ay okay na siya. Yan. Bubuksan natin yung electric fan. Ayan, gumana siya. So gumana yung ating 12 volts na life vehicle na battery gamit yung inverter.